Mapagmahal na ina at guro, ngunit kinailangan ni Maria iwan ang pamilya sa Bohol para mag-apply bilang call center agent sa Cebu noong 2001. Ginawa iyon ni Maria para makapagtapos ng pag-aaral ang 3 anak. Hindi po pwedeng hindi sila maigapang to their dreams in the future. So it's for their future. Naglaho ang lahat ng pangarap ni Maria matapos ang 1 buwang pagkabigong makahanap ng trabaho. If I cannot find a work for the next another month, I have to go back to Bohol. But it was already July. So paano pa ako? Ano bang babalikan ko sa Bohol? Wala na. Kasi nag-umpisa na yung klase eh. So what should I do? I have to move forward and look for another shift of career. Taong 2005, pinasok muli ni Maria ang pagtuturo bilang ESL teacher. Ang kinikita niyang 270 pesos kada araw ay hindi sapat sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Yung mga anak ko before were still in the elementary. Parang meron pa akong time na magsisave para sa kanila for the high school and for the college. Kaagapay ni Maria ang asawa sa pagtaguyod sa pamilya. Nakapag-abroad at nagtrabaho sa Kuwait pero bumalik din ng Pilipinas pagkalipas ng ilang taon. Dahil dito, dumaan ang kanyang pamilya sa mas malaking pagsubok. Lalo na nang aksidenteng mabali ang hip bone ng kanyang asawa at tuluyan nang hindi ito makapagtrabaho. Since I already had a work during those times, of course, I didn't want to stop. Sabi ko, ikaw yung maiwan dito sa bahay, ako yung talagang magtatrabaho for the whole family. Ngunit kahit anong kayod ni Maria sa pagtatrabaho, hindi pa rin sapat ang kanyang kinikita para sa pamilya. Wala na talaga akong pera but I needed to spend and I needed to send it to them kasi kinakailangan eh. I need to budget the entire food, allocation ng kuryente, tubig, yung mga ganun. At saka araw-araw na baon ng mga bata, tuition and everything. Hanggang isang gabi, nasumpungan ni Maria ang programang The 700 Club Asia. Nakita ko lang siya sa parang trailer, yung mga stories. Sabi ko, wow, that's related to mine. May mag-asawa na walang-wala. Mayroong mga taong humihingi sa kanila or nanghihingi sa kanila ng tulong. Hindi sila nag-atubili. And from then, doon na yung mga blessings na talagang patuloy na bumabalik sa kanila. Mula noon, naging masugid na tagapanood ng programa si Maria. Dahil sa kagustuhang makatulong sa mga programa ng CBN Asia, nagdesisyon siyang magbigay ng tulong. I cannot forget, I started 1,000, 1,500, 2,000. Hindi naman siya matatawag na habit. Binibigyan ko siya ng commitment every month. Pag mag-salary ako ng ganito, I need to spend that 1,000, the other expenses for myself. Naging tapat ang Diyos kay Maria. Isang oportunidad ang nakita niya nang mag-apply siya sa Zubuchon. Dito nagsimulang mamayagpag ang kanyang karera hanggang naging isang manager. When I had an interview with the owner of Zubuchon, talagang it was very impressive. The owner was very simple. Hindi mo akalaing owner pala siya. Dito ko nakikita sa Zubuchon yung contentment. At kahit sa kanyang pamilya, naging tapat din ang Panginoong Jesus. Talagang kung gusto mong ipupursige yung future ng mga anak mo, education pinaka-importante na matapos nila kasi walang magnanakaw sa mga kaalaman nila at saka sa kurso nila na natapos. Sa Panginoon lahat ibinabalik ni Maria ang pasasalamat sa mga pagpapalang natatamasa. Thank you, Lord, for giving me all the strength and all the blessings, and also for giving me Zubuchon because this company gives me every mile of my achievement. I am already satisfied and happy, feeling good if I can share my blessing to others.